the Philippine stock market is outperforming the US market. Bihira nyo lang yun, mapakinggan or marinig. Pero this year, 2025, it seems yun yung nangyayari. Okay? But before I begin, this one will be a new format or content format in my channel kung saan possible akong gumawa ng weekly or bi-weekly market updates and some news. This year, mas less yung magiging content ko on my YouTube because I'm doing some other things. And yung ganitong klase ng content format, yung magiging most common content ko for this year. And aside from the Philippine stock market na updates mamaya, magdi-discuss din ako ng iba't ibang topic. Another topic that I will discuss, yung ating former president, Filipino, na in-export sa ibang bansa para dun daw siya litisin. Ang tanong is, magkaroon ba yan ng implication sa ating stock market? Other one is rate cut, di ba? Will they do another rate cut by April? And then you have the heat index ng Pilipinas, di ba? Tumataas na naman. And it's the same thing na nangyari last year, remember? Tag-init, and it seems may mga nag-benefit na companies on this danger level ng heat index. Tanong, mag-continue kaya yung kanilang momentum this year? Ngayong mukhang nandyan ulit yung mataas na level ng heat. And then you have Meralco. Ordered to pay a refund of almost 20 billion. Ang tanong, karoon ba ito ng epekto sa kanilang performance? And then you have Emperador, na if you've been following Emperador for the past few years, natatalo na siya sa kanyang competition. Ang tanong is, paano nila i-revive yung kanilang product para makakuha ng market share? And then, you have Del Monte na palala ng palala yung kanyang losses, and what can you learn from this company and paano mo ma-avoid yung mga ganitong klase ng businesses in the future. And then you have a potential backdoor listing. This time, yung renewable energy unit ng Meralco. Possible daw niyang i-backdoor si SPNEC. Tanong, may pag-participate ka ba dyan as a retail? Now, dito tayo sa ating market update. So, index finishes strong despite tension filled week. So, very volatile yung nangyari sa stock market natin this week. So, ito yung year-to-date performances ng iba't ibang indices. And it's been a very volatile week for the stock market. I think early this week nag-start tayo ng medyo malakas. I think mukhang paparecover na ngayon PSEI nagtutuloy-tuloy, and then eventually gumawa na naman ng ingay si Donald Trump. Ayan ito yung malakas natin na start. Gumawa ng ingay si Donald Trump, blah blah blah, yung kanyang mga policy, yung kanyang tariff, blah blah blah, together with Elon Musk, di ba? Parehas na medyo may pagka-arrogant yung kanilang approach sa kanilang mga policy or gustong gawin. So yun, nag-create yun ng fear or recession fear sa sa US market. In fact, umenter into correction territory ang US market just this week. Ibig sabihin, nag-down sila ng negative 10%. Ang kasunod nun is bear market territory, which is negative 20% from the top. Ngayon, itong PSEI, it seems nakabawi naman siya. Okay, a little bit. And maski yung portfolio ko at one point, parang close to 9% na yung year-to-date ko early this week. And then, biglang lumagapak to. I think nag-down ako to around 5% year-to-date until bumawi ulit siya into 7%. So, ganoon ka volatile yung stock market natin this week. Nakapangganyan, daming napapakat loss, no? So, pag bumaba yung market, nag-cut loss ka and then biglang nag-rebound, di ba? Na agad yun? Permanent
capital destruction, and syempre, hindi mo makakapture yung rebound ng market. That's why hindi ko in-encourage sa channel ko yung tinatawag na market timing. Nobody can do it consistently. Kaya dapat ang pinapractice mo is how you can ride volatilities dyan sa stock market na yan. I think nandun yung solusyon. Paano ka gagawa ng portfolio that can ride volatility rather than creating a portfolio kung saan gawin mo lang is magma-market timing. And ayun na nga makikita nyo na rito, it seems as of today or ending nung Friday, March 14, in-outperform ng PSEI yung US market. Diba? Ang tanong, yan na ba yung start ng massive correction sa US market? Kasi I tell you, very overvalued ng US market. So at one point during last week, nag-down siya ng negative 10%, which is considered a correction. Pag nag-down sila negative 20% dito, ano na siya dyan? Bear market territory. Nabuhayan lang sila nung Friday, di ba? Pero in-interview kasi si Donald Trump, sabi niya, wala daw siyang pakialam sa volatility ng stock market Basta gagawin niya daw yung gusto niyang gawin ng mga policy. And I think yun nakapagpadulot din yun ng bad sentiment dyan sa US market. And interestingly, makikita nyo rito yung Vanguard Total World Stock Index, US plus International. So down din siya or actually almost flattish. So in-outperform niya yung US market, ibig sabihin mukhang may nagkakaroon ng possible capital rotation. So yung mga nag-exit sa US market, there's a possibility niro-rotate nila sa mga anything outside US, international, emerging market, ganon. Na potentially baka yan yung maging theme ng stock market or the financial market this year. Yung capital rotation, investor magbebenta sila sa overvalued na US market and then titingin sila ng ibang market, international or emerging market, and dun sila bibili. And meanwhile, yung aking personal dividend retirement portfolio, I think na-demonstrate niya pa rin yung pagiging resilient. I'm up. Ako lang yung green sa kanilang apat year to date. 7.36%. Actually, pati yata yung kay Warren Buffett Yung kanyang Berkshire. Yung Berkshire, so resilient din yung kanyang yung kanyang company sa ngayon kasi nga nagbebenta na to ng kanyang position and malaki yung cash nito ngayon. Kaya siguro maganda yung sentiment sa stock na to kasi pag kunyari nagkaroon ng crash, marami-rami yung kanyang pwedeng gamitin na cash pang deploy, di ba? Pang buy the dip. Kaya siguro binibili itong stock na to ngayon ni Warren Buffett. And ayun lang, in the coming weeks, I think you need to expect additional volatility. Especially there's political unrest right now sa Pilipinas. On top of the ginagawa na ingay ngayon ni Donald Trump sa US, yung kanyang trade war. Which yun na nga yung ating next topic, Ito. Kasi kung nagbabasa kayo ngayon ng balita, medyo mainit na ngayon sila doon sa Mindanao area. So technically there's a huge political unrest, instability ngayon sa Pilipinas. Kapag nag-materialize into something na kaguluhan, obviously hindi magandang sentiment yon sa mga investor. Possible may magsibentahan dyan sa stock market. So we'll see how this plays out kasi nga sobrang dumi nga ng politics sa Pilipinas. And sobrang bilib din naman talaga sa mga Pilipino and yung mga politicians na yan that you can send a fellow Filipino para litisin ng ibang lahi, di ba? Na ICC, if you do some research, is an institution na riddled with allegations about corruption. Yung mga judges dyan, iba dyan, may mga scandal daw, blah blah blah.
Kaya nga madaming bansa hindi sineseryoso yung ICC na yan eh. 'Di ba? Walang pumapansin diyan eh. Pero because of politics, 'di ba? Nagawa nyong mag-send ng Pilipino para doon nalitisin, 'di ba? Well, ganoon talaga eh. That's Philippine politics for you. Sobrang laki ng mga perang nakataya dyan. Okay. And then recently, I believe nag-release ng inflation report. I think nag-cool down yung latest inflation report. So ngayon, a lot of the professionals are expecting another rate cut. Mga bandang April ata yung susunod. And if that happens, could be a positive sentiment driver sa ating stock market. And then you have the heat index level umaangat. Similar to last year na on my Patreon, may na-discuss ako dun eh. Di ba? I think this month at or late last month, a company related to this heat index na nag-benefit. We'll see kung mag-continue yung momentum niya this year, and if that happens, mag-materialize yung thesis ko sa kanya. So anything related sa cooling, ganon, di ba? Mga malls, maybe tourism, normally sila yung magbe-benefit sa mga ganito eh. O yung mga pagkain na nagbebenta ng di ba? Mga ice cream, ganon. Possible sila rin mag-benefit sa mga ganito. Pero after kasi ng heat index, di ba, ang sunod-sunod dyan, tag-ulan eh. Di ba? Grabe yung mga tag-ulan last year. So, masusubukan na naman yung mga flood control ng Pilipinas, and kapag sasapitin ng Pilipinas yung sinabi niya last year, ibig bang sabihin nun, lalagapak na naman yung GDP? Ganon ba ulit yung mangyayari? Well, only time will tell. Kasi pag lalagapak ulit yung GDP ng Pilipinas, 2025, I think, yari na talaga. On another news, you have Meralco asked to refund almost 20 billion to consumer over 3 years. So, hinati-hati nila. Ngayon, actually, kailan ba itong news na to? March 14, pero ano pa to eh, matagal na itong usap-usapan. Na we'll take a look at Meralco, no? Parang siya eh, ayun, unfazed. Bakit? Kasi nga, di ba? Let's say, magre-refund siya ng ganyan, eh kung magtatas naman siya ng rate on the succeeding month, ganun din, ma-offset niya rin, di ba? And if you look at the business ngayon kasi ng Meralco, no, mas naging na siya eh, or I should say, naging diversify na siya. Di na lang siya basta electric distribution company. Lumalaki yung kanyang power generation business. I believe nag-report na to or naglabas na to ng kanyang press release recently. Ang net income niya ending 2024 is 45.9 billion, nag-grow ng 21%. So, kaya parang hindi ramdam yung news na yun eh, di ba? So, itong pagbagsak niya to is yung kanyang dividend adjustment eh. And actually, rumebound ka agad eh. It goes to show you na sobrang resilient yung business ng Meralco. Some would say madugas, pero it is what it is. Talagang business is business. Very highly profitable si Meralco. Pag ibang company yung ganyan, sabihan ka mag-refund ka ng ganyang kalanging pera sa consumer, umaaray na yung mga yun eh. Kay Meralco parang wala lang. Okay. And then you have Emperador. May bago silang produkto, Brad, na nung binabasa ko itong marketing nila na to, di ba? Yung parang binabanggit nila lagi yung smooth, light. Yung mga itong klase ng description, syempre, maalala mo doon, Alfonso talaga eh. So talagang pinipilit nilang labanan si Alfonso. Okay na in recent years, I think for the past 2 to 3 years siguro, siya yung nagdo-dominate sa brandy segment. Na itong Emperador, ito yung classic example ng isang business na talagang pag napabayaan mo, di ba, pwedeng may makasilat sa'yo. Ayun guys, this one is a struggling company. Most specifically last year. Kasi nung 2023, lumalaban pa yung sales nila eh. Kasi bumabagsak yung kanilang brandy segment, pero yung kanilang whiskey ata yung sabi nila ng segment. At least yun nagpe-perform ng okay. Ang problema last year, sobrang bumabagsak na yung kanilang brandy segment. Ayan
So, naagawan sila ng market share. Profitability nila, bagsak na rin. So, etong company na to, di ba? Nadidiscuss ko na to last year may channel. I think nanganganib to na masira yung kanyang brandy segment. If mag-continue yung dominance ng Alfonso, I think makikita kayo or makasaksi kayo ng isang brand na matagal nang nag-dominate in the past na ganun-ganun lang, no? Kakainin yung market share niya ng isang another business, and yun yung sa mga dangers of investing kapag hindi mo minomonitor yung mahawak mo, ano yung nangyayari sa nilang business, kasi baka hindi mo namamalayan natalo na pala sila sa competition, which is yun yung nangyayari ngayon kay Emperador. Kaya after rebalancing si Emperador, walang bumibili di ba? Ayan well, actually last year ko pa ito sinasabihan ng overvalued Baka nga 2 years ago pa ito sinasabihan ng overvalued So yung ibang bumagsak nung nag-rebalance yung index, naka-rebound sila Yung iba dun Eto, mahirapan tong mag-rebound kasi nga walang nagba-buy up. Walang nagba-buy up kasi minamatchakan nila yung kanyang brandy segment. Natatalo talaga siya. Okay. Pero syempre, on the other side, di ba, pwede mo rin naman ito i-monitor, Baka, di ba, may gawin silang kakaiba, May labas silang product, baka eto na yon na maybe pwedeng may pag-compete. Pero sa ngayon, hanggat pababa yung kanilang, di ba, yung kanilang sales, especially yung kanilang brandy segment, medyo malabo to. Okay? And this is another company na ganun din. It seems na talo din siya sa competition. Well, pag sa Pilipinas, Del Monte, makikita mo, di ba? Punta ka sa restaurant, makita mo, halos Del Monte lahat nung masos na nasa mga fast food Pero ang problema kasi nito is yung kanyang, I believe, yung kanyang US segment. Yun ata ngayon yung nag-bleed ng cash. So si Del Monte, hawak ko to dati Di ba? Kasi nakita ko siya ng parang potential, a little bit after COVID, itong run-up niya na to. Gumaganda na siya dyan And then, after ng COVID, eventually, biglang bumagsak yung ulit nila. Yung kanilang profitability, yung kanilang sales, nag-stagnate. Ang issue kasi ng company to is mataas yung kanyang leverage. Di ba? May mga ginawa siyang expansion in the past na it seems hindi nag-materialize. Na if I would guess, kasi ito hindi ko to pina-follow dati feeling ko yung mga expansions niya ginawa niya in the past, binagsak niya sa kanyang maybe US expansion. Ang problema yun ngayon yung nagkukos ng trouble sa kanila So ngayon, ipit ka na nga sa utang, ipit ka sa leverage niya, tinake niya, and nagbe-burn pa ng cash. Yung operations sila sa US, hindi malabo, mabankrupt to Namimigay ito ng dati di ba? Regular dividend. Syempre, dahil nag-struggle na yung business, tinigil niya. Wala na galong natitirang to I believe, cash So, ayun grabe. Ito na lang. Problema, lahat ng kanilang loans, umaangat Ayan sobrang laki ng leverage ng company na to na siguro ito yung ginamit nila dati sa nilang US expansion. And yan yung dangers minsan ng masyadong aggressive umutang Pag masyadong aggressive umutang for expansion and then biglang hindi nag-materialize, worst case scenario pa, kunyari yung asset na pinag-investan mo na yon is salit na mag-generate ng additional cash, nag-bleed pa nga, yun yung masaklap doon. Doon naipit yung mga businesses, and eventually pag nagpatuloy yon, doon nababankrupt ang mga businesses, di ba? Kaya ito, medyo atat to gumawa ng IPO di ba? May news to na gusto niyang gumawa ng IPO in the past. Yung kanyang Philippine subsidiary yata. Pero dahil sa mga ganung klase ng news na nangyayari sa kanya ngayon, di ba? I don't think makakuha sila ng investor, di ba? And lastly, you have MGen ICE IPO or backdoor listing sa renewable energy unit, yung SPNEC, kaya pinipitik na naman yung SPNEC Ang tanong, pa-participate ka pa rito? So, isa lang yung rule ko lagi dyan Pag nakita ko ng mga ganyan, IPO, backdoor, lagi yan? Laro lagi yan ng insider Hindi yan laro ng isang retail investor.
Pero pwede kang makipaglaro syempre kung machamba ka. Yun yung tanong dyan. Ang problema, ayokong umasa sa pachamba-chamba lang, okay? Yan mo silang mag-operate dyan and habang nag-ooperate yung mayan, di ba? Sasubmit yan ng report, blah blah blah. And from there, I think pwede mong siyang i-reassess kung maganda ba siyang pasukin.